first time. And I'm so thankful mga kapatid sa ating mga tatay last Friday. Para mga youth sila mga kapatid, we are dancing, we are rejoicing. Amen, in the Spirit. And I'm so blessed na nakarating po iba sa atin and under some conflict mga kapatid. But God willing, this coming August, we have NCRD conference sa mga tatay. And I'm hoping mga kapatid na makadalo tayo ulit. Amen, mga tatay, suportahan natin bawat gawain na kapatid. Yung mga nanay, this coming month of May. And kita natin na talagang wala nang sinasabi tatay yan. Expected natin, hindi yan nagpulit. Grabe mga kapatid. Amen. Talagang whole day yun, Brother Rimo, no? Pagdating mga kapatid, talagang tulog ka po agad eh. Kain lang saglit, then tulog. Talagang grabing pagod na kapatid. Praise, break, talula. Kaya huwag niyong i-disregard or sabihin niyo, ayaw ko nang pumunta ng gawain natin. No. That's why the Bible says, forsake not the assembly or fellowship or gatherings, mga kapatid. Huwag niyo pong, amen, huwag niyo pong kalimutan yan. Hallelujah. Higit sa lahat, daluhan natin po ang mga gawain. So, para po sa kalalakas ng ating pong spiritual life at pananampalataya natin. Amen. And thank you so much po kay Brother Mark. Nandito, no? Kasama niya kanyang asawa. Then, dalawa na ang kanyang anak ngayon. Yung baby niya na bunso dati, ngayon ay panganay na. Amen. And also by Sister Belmonte and Sister Janela. Thank you for palakpakan natin sila mga kapatid. And di natin alam mga kapatid ko I don't know what problems we have, but tama ang sabi ng Bible. Encourage one another. Pray one another. Hindi naman natin alam kung ano pinagdadaanan ng bawat isa, kaya dapat lang po. Amen. That's why this I realize mga kapatid as we continue studies, lalo na sa partner series ng D-class natin and so on and so forth sa plano natin mga kapatid. Especially sa mga tatay, sa mga mensahe namin kahapon. Mga tatay, thank God that we have pastors or spiritual leaders mga kapatid. Doon na lang yan ilagay para ma-safety. Doon na lang ilagay para ma-safety. And we have spiritual leaders mga kapatid, but ang ating pong mga anak at ating pong asawa or ating family mga kapatid, huwag din natin basta-basta lang na hayaan lang natin na ipagkatiwala lang natin every Sunday. Then pagka Monday hanggang Saturday, manood lang tayo ng TV, wala na tayong gagawin na part para sa ating Panginoon. Hindi po sapat mga kapatid na sabihin natin na may pastor tayo every Sunday nag-preach, maliligtas na ating mga anak. No? Hindi kaya, hindi sapat. Hindi natin, makikita natin yung mga anak na influensyahan ng sanlibutan dahil from Monday hanggang Saturday, mga kapatid. We need to do something as part of our discipleship, mga kapatid ko. Amen. Because we cannot defeat a full-time devil if we are a part-time Christian. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. The Bible says, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. That speaks of harvest or elevation or promotion or something. I don't know kung ano mang klaseng struggles that you are facing ngayon mga kapatid or problems, but I tell you, you will reap if you will faint not. The Bible says, let us not be weary. Everybody say, let us not be weary. Let us not be weary. Daniel chapter 12 verse 13 mga kapatid. But go thou thy way till the end. That was sabing end. Be, for thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Ibig sabihin mga kapatid, the Bible speaks not just only victories, but I tell you, kung merong mang sufferings or mababasa natin challenges mga kapatid, amen. In reality, meron talaga tayong challenges natin kinakaharap ngayon. Pero isa lang ang pangako ng ating Panginoon, you already won the victory. You already have the victory. And you already won the war, mga kapatid ko. Amen. Ang sabi lang ng Bible, be not weary.
weak in well-doing. In other words, don't quit. Huwag kang sumuko. Sa anumang klaseng kinakaharap mong pagsubok ngayon, kapatid, huwag kang sumuko. Dahil po ang promotion or ang naging nagpo-promote na sundalo at ang mga empleyado, sila yung nag-i-stay. Kahit gaano pa minsan si Sir Lea ka, anumang boss na yan katapang, pero pag may makita siyang loyal, nag-stay mga kapatid ko, wow! Out of 10 employees, ikaw ang natira. Ipopromote kita ngayon. Amen? Minsan mga kapatid, hindi natin namamalayan, hallelujah, sa ating pong buhay, ikaw po ay dahan-dahan ang pinopromote ng ating dakilang Panginoon. Kaya ang promotion ay galing po talaga sa ating Diyos, kapatid. Hallelujah. Marami mang challenges na meron pong sinasabi na sa amin po ng failures in life. But failures is part of our success. And sometimes what we do is we need to change our perception or baguhin yung ating mindset na gamitin natin yung failures as a stairway, mga kapatid, para tayo ma-elevate. That's why the Bible says, but go thou thy way to the end, for thou shalt rest, and stand in thy lot at the end of thy days. Let's pray mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita, and you will bless your people and your servant, O God. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus, for the victory of God. Sinasaway namin, amen, ang mahadlang ng iyong salita, Panginoon God, at pagkilos, amen, ang iyong banal na Espiritu, Lord God. But let your words be in our hearts, O God, para kami hindi magkasala, Panginoon. Help us to heed your words into our hearts, O God. At baunin namin ito sa aming paggawi, Lord. We give you all the glory and praises. Everybody say, amen. Amen. Before you sit down, mga kapatid, I'd like to preach on this subject this morning. Sabihin mo sa katabi mo, tired? Tired, But not giving up. I'm tired, but not giving up. Sino ang pagpunta dito, mga kapatid? Yung totoo, yung reality. Pagod ka na umintindi, pagod ka na walang MRT, pagod ka na kakatravel, pagtrabaho, pagod ka na mag-alaga sa asawa, sa anak, pagod ka na marinig yung kapitbahay mo, pagod ka na sa trials. Sino ang pagod na, kapatid? Taas ang kanang kamay. Now, I tell you, the good news is hindi ka nag-iisa. God bless you. You be seated, mga kapatid. That's why, isa sa mga katagang iniwan sa atin ni Pastor Ray, sabi niya, quitters never win, but winner never quit. Laging nasa ang pabor po, mga kapatid ko, or ang tagumpay ay nasa hindi po sumusuko, mga kapatid. Amen. Sa buhay Kristiyano natin, mga kapatid, lalo na sa panahon natin ngayon. Amen. Lagi pong paiba-iba at pabago-bago, mga kapatid ko. Amen. Dati, kagaya din yan sa atin Dati, puno tayo nagsigasig. Lalo na pagka first time na ikaw ay na-in love. Amen. Naalala mo pa na Sita? Amen. First time na kayo nagtagpo ni Brother Jimmy. At parang gusto mo magkaroon ng second time ulit. Wala bang cellphone noon, di ba, Nanay Sita? Amen. Meron kang excitement. Parang katulad sa pag-aalilingkod natin kay Lord. Dati, kahit na tayo po mga kapatid ko ay bago pa lang, amen. Pero nung ating naranasan, amen, ang pag-ibig at presensya ng Lord, hallelujah, kakaiba po ito, mga kapatid ko. Parang bagong kasal, amen. Para bang nasa honeymoon period tayo, na excited ka laging makita siya. Amen. Kahit na mayroong problema, parang hindi mo nakikita ang problema kasi po ikaw ay excited, kapatid. Amen. Ang tao pong excited, mahirap po pigilan. Talagang nakapokus yan, Sister Martina. Kahit pa, ano bang pigil ni Father Justin yan, hindi, dadalo ako sa gawain. Kasi naramdaman ko ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pero, hindi na ba ganong nagtagal ang reality, mga kapatid? Amen. Nabago tayo. Hallelujah. Nagkaroon ng tinatawag na pag-inip. Amen. Hallelujah. Nagkaroon tayo ng testing or sa Tagalog, sawa na tayo, mga kapatid ko. Amen. Sinubok tayo ng pasensya. Hallelujah. At habang tumatagal, tumatabang na.
Pag ang kape po ay hindi mo ininom na mainit, medyo maepektuhan na yung lasa ng kape. At kapag ang kape din ay pinabayaan mo lang lumamig, pag ininom mo, matabang na. Amen? That's why, minsan mga kapatid, kailangan mo siyang haluin ulit. Kapag ito ay lumamig, mga kapatid, kailangan mo lang humanap ng kutsara or panghalo, mga kapatid, para muli po yung asukal niya na bumaba sa ilalim, kailangan mo siyang haluin para umibabaw ulit. Amen. Kaya po, meron tayong panambahan every Sunday. Meron tayong prayer meeting. Meron tayong midweek kahit online, mga kapatid. Meron tayong youth service. Meron tayong activities, mga kapatid. Hindi lang para meron lang tayong gagawin. I know you are looking for new things or new something, mga kapatid, na bago sa ating paningin at ating pong tinatawag na panglasa, mga kapatid. But I tell you, amen, never po, amen, mawala. Hallelujah, mapalitan ang presensya ng ating dakilang Panginoon. The reason why we have this service, we have Sundays or divine service, we have fellowship or victory, fellowship, mga kapatid, or meron tayong prayer meeting for our faith, amen, to be elevated, and our strength, mga kapatid, ay muli pong tayo mapalakas, na tayo po'y nanghihina, at muli tayong mahahalo, mga kapatid, para po tumamis ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil po, minsan nakikita natin, mga kapatid, sa Ephesians Church, sa Revelation chapter 2, verse 1 to 5. And if you read Revelation chapter 2, verse 1 to 5, amen. Nabanggit po doon, mga kapatid, na isa, amen, na nakikita doon na dati una na in love tayo sa Diyos. Napakainit natin. Amen. Excited tayo lagi and lagi pong active kahit na hindi po gawain ng tatay, dadalo ka kahit nanay ka, mga kapatid. Kahit pa youth, dadalo ka kahit na ikaw po ay hindi po youth. Bakit? Dahil ikaw po ay excited na super active sa lahat po ng gawain. Gusto mong dalawang halo sa church na natay tumirin. Amen? Lagi natin sinasabi, how I wish na every Sunday na lang. Gusto natin na, mindset natin lagi na tayo po yung minute na in love sa ating Panginoon. Sana Sunday na bukas. At excited tayo, mga kapatid. Nung dati na lockdown, amen, na-miss natin. Gusto natin, pastor, sana church na. Sana papayagan na tayo magsamba. Sana, amen, puro tayo sana all, mga kapatid. Amen, hallelujah. Pero nung nagbukas na ang gawain, mga kapatid ko, amen, tila baga napalitan na yung sana and praying, napalitan na ng excuses, mga kapatid. Hallelujah. Parang dating ikaw na super in love and excited sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Pag-awitan pa lang, nare-revive ka na, mga kapatid, kahit devotion pa lang. Amen. Hallelujah. Pagbasa pa lang ng Bible, may marami kang na-memorize na verse. Amen. Pero ngayon, mismo pati na favorite verse mo, nakakalimutan mo na, kapatid. Dati kang soul winner, dati tayo nagpa-fasting, dati tayo ng overnight, kahit pa tayo pigilan ni mama at ni papa, nag-spend tayo ng prayer. Pero nung tayo tumagal na, amen, dahan-dahan din tayong tumabang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dati ikaw ay ayaw mong balik sa church, dahil tinuturing mo kung ikaw ay present lagi sa trabaho, dahil ayaw mo masayang ang 500 o makaltasan ang iyong sweldo. Gusto mo rin na ikaw ay present at hindi late sa church. Pero nung tumagal na, tila bagay tumabang na, mga kapatid. At ikaw ngayon ay late na, okay lang sa'yo. Nahuli ka na dumating sa iglesia. At pagdating mo pa, tulog pa, mga kapatid. Dati, Bible lagi hawak natin, mga kapatid, pero ngayon, mas hindi mo na kinakalimutan ang cellphone at mas updated tayo, mga kapatid ko, sa social media kaysa sa mga sinasabi ng Bible. Dati, lagi ka nagpo-post ng Bible verse. Amen. Ngayon, hindi ka na nagpo-post ng Bible verse. Nagpo-post ka na ngayon ng mga sanlibutan. Mas inuna natin ang mga bagay na wala namang kabuluhan at hindi ayon sa parte ng ating dakilang Panginoon. Dati ikaw ay mahilig bumili ng mga journal notes at mga bagong Bible, mga kapatid. Kahit na 5 ang Bible mo, gusto mo pang dagdagan ngayon. Ang nadagdag na sa iyo, bagong cellphone, bagong PC, bagong tablet, gusto na mo pa, mga kapatid ko, ng upgraded and new na labas ng mga gadget, mga kapatid. And
Ito ang masaklap. Kapag ang pag-ibig ay nanlalamig, sabi ng Revelation 21, madalas na tayo absent sa church. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. That is the sign that you are tired. Everybody say tired. Tayo. Pagod ka na ba sa paglilingkod sa ating Panginoon na kapatid? Pagod na ba tayo sa pagdalo? Pagod ka na ba sa pagbabasa ng Bible? Pagod na ba tayo sa sinasabi nating living a holy life? Pagod na ba tayo sa pag-attend ng gawain? Now, my question is, sino ba ang hindi napapagod? Sino ba ang hindi pagod na kapatid? I tell you, if you try to look around, tignan mo yung katabi mo, tanungin mo, pagod na rin mo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang sarap ng sumuko, pastor. Gusto ko nang tumalikod. Amen? Nandoon ka na sa point na ayaw mo nang magtaas ng kamay kasi natisod ka. Ayaw mo nang magsabi ng praise the Lord kasi pagod ka na at hindi pa nabibigay sa iyo ang answered prayer, mga kapatid. I tell you, every one of us, we are tired, mga kapatid. Kahit sino, even the prophets in the Bible ay napapagod din. Kahit sino pong man of faith, heroes of faith ay napapagod din, mga kapatid. Lahat tayo, dahil ang reality, lahat po tayo ay napapagod, mga kapatid. Si tatay, si nanay, si kuya, at si ate tayo, ikaw, tayong lahat ay napapagod, mga kapatid. Kaya huwag ka masyadong selfish na sasabihin mo, ako lang ang nasasaktan, ako lang ang napapagod, ako lang ang nanghihina. No, sir, no, ma'am. We are all living in reality. At ang reality is, lahat tayo ay kailangan, mga kapatid, ang kalakasan at matatagpuan natin ang tunay na kalakasan sa bawat pagdadalo at bawat tao at anak ng Panginoon, higit sa lahat sa presensya po ng ating dakilang Panginoon. Kaya ayaw ni Satanas na ikaw ay manalangin. Ayaw ng demonyo na ikaw ay magpuri. Ayaw ng demonyo na ikaw ay pumunta sa church at bibigyan ka niya ng katamaran, mga kapatid. Bibigyan ka niya ng pagsubok para meron kang excuses. Because the devil knows na kapag ikaw ay pumunta sa church at ikaw ay nakarinig ng salita niya at sa tuwing ikaw ay manalangin, bababa ang presensya ng ating dakilang Panginoon. At kapag bumaba ang presensya ng Diyos, sigurado ang sabi ng Bible, I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Hallelujah! Meaning to say, kapag sino po ang lalapit sa Diyos, handa po ang Panginoon at bukas sa kanyang palad upang ikaw ay yakapin at tanggapin. Amen! At ikaw ay makakaranas muli ng pagkilos at ng presensya ng ating Panginoon na hindi kaya ibigay ng sanlibutan o ninuman. Only God can fill you with His Spirit. Kaya sino ba ang hindi napapagod, mga kapatid? There's only one thing that I know na hindi napapagod. And that is Jesus. Hindi siya napagod umintindi sa iyo. Hindi siya napagod magpatawad sa iyo na kahit ulit-ulit mo nang ginawang kasalanan. Hindi siya napagod magmahal sa iyo. Hindi siya napagod mag-supply sa iyo. Hindi siya napagod na kahit ikaw ay hindi matapat, pero siya ay naging tapat sa iyo. Hindi siya napagod, mga kapatid ko, unawain ka sa bawat minuto at segundo. At hindi siya napagod, amen. Dahil siya lang ang alam at kilala kong hindi napapagod, na kapatid. The Bible says, ang sabi ng Bible, He is the Almighty God. If you read Isaiah chapter 40 verse 28, we serve the Almighty God. Hallelujah. We serve the powerful God, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Meaning to say, He has all power, mga kapatid. He is the omnipotent,
omniscient and omnipresent, mga kapatid. Tayo, ako, ay napapagod na rin, mga kapatid ko. We are tired, amen, of leading people sa mga leaders. We are tired of reading the Bibles and studying. Nakakapagod at nakakatamad si Sir Leia na minsan pagod ka na galing sa trabaho. Amen, hallelujah. Pero alam mo, hallelujah, na meron pong halaga sa iyo ang pagbabasa ng Bible. Kahit pagod ka na, sisikapin mo, kapatid. Dahil alam mo, hindi lang ito patungkol sa iyong physical, pero mas mahalaga sa iyo, amen, ang spiritual life. That because only the Word of God, amen, will feed and will satisfy your soul. Hallelujah. Kaya ngayon, mga kapatid, kahit man ikaw ay pagod na sa paglilingkod at sa pagpapalakbang, hallelujah. But I tell you, church, we shall and we need to continue doing. Be not weary in well doing, because prayer ang inas nila kay Lord. And they are not willing, they are willing to go to war, but they are not willing to spend time with God, mga kapatid. Anong nagbigay nilang answer? Na-receive nilang answer? Ang tanong lang nila, mga kapatid ko, kung sino ba ang bababa para pumunta sa gera, sinagot sila ng ating Panginoon. But they never ask kung mananalo ba sila sa gera. Bakit? Nasanay na tayo sa mindset, mga kapatid, that God will answer our prayer. But God, amen, is merciful and powerful. Ipaglalaban niya tayo. Yes, hindi ka nagkakamali dyan, kapatid. Pero tandaan natin, He has these desires. That's why we need to submit to the plans of God in our lives, mga kapatid. Dahil hindi lagi sa panahon at oras, ikaw ang nasusunod at laging victory ang ibibigay sa iyo ng Panginoon. I tell you today, even the defeats for God is still a victory, mga kapatid ko, para sa kapakanan, para ayusin ang iyong pag-uugali at baguhin ang iyong karakter. Handa ang Diyos na ibababa at ibabagsak ka para ikaw ay matuto, mga kapatid ko, at siya ang makikita mo at lagi mong ilagay sa iyong puso't isipan na ikaw dapat ay lagi magpakumbaba at dapat siya ang itataas at iluwalhati. Huwag kang magmalaki na may trabaho ka. Huwag mong ipagmalaki na may business ka. Huwag mong ipagmalaki na good health ka. Huwag mong ipagmalaki na meron kang bahay, tahanan, pag-may-ari o meron kang ginto o salapi. Huwag, never mong ipagbayabang yan sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Dahil kahit kalingkingan, wala yan. Amen. Sa bagay na hinanda sa iyo ng Diyos, kapatid, na meron pong malaking gantimpala sa mga taong hindi sumusuko. Kaya sa mga taong hindi sumusuko, handa po ang Diyos na tayo po ay ipopromote na, kapatid, or i-elevate. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Lalo na sa usaping giving, pagod na tayo, mga kapatid. Lalo na, meron na tayo ulit na departmental givings or Sunday school or day class giving. But I have to give. Why? It's the key of God's blessings. According to Luke chapter 6, verse 38 and Acts 20, verse 35. Amen. It is more blessed to give than to receive. It is more blessed to give than to receive. Pagod na tayo, mga kapatid ko. Hallelujah. Sa pag-travel sa mga gawain, lalo na paiba-iba ang venue, mga kapatid. Pagod na rin tayo, mga kapatid ko. Amen. Plano, amen, paiba-iba ng plano para sa kalalago ng ating pong, amen, gawain. Pero, here comes, meron na lang problema, mga kapatid ko. Amen, hallelujah. Pagod na tayo kakalid ng holy, but, sabi ng Bible, for without it, no man shall see the Lord, according to Hebrews chapter 12, verse 14. Pagod na tayo pumunta sa church, but I have to. Dahil kailangan natin, mga kapatid ko, dahil may kalakasan. Amen. Every time we go, amen, to the presence, amen, at sa gawain ng ating dakilang Panginoon, Isaiah 4:31. Pagod na tayo, mga kapatid ko, amen, kakasulat ng journal and devotion. Pero kailangan natin, dahil tayo po, mga kapatid ko, hallelujah, ito po'y makadagdag at makatulong sa atin, amen, para ating maunawaan ang plano ng ating dakilang Panginoon at ibahagi ang kanya pong salita. Pagod na tayo, kakasik ng Holy Ghost, mga kapatid, amen, na minsan ayaw mo magsik ng Holy Ghost kasi meron kang problema. Hallelujah. Meron kang nararanasan at nararamdaman, mga kapatid. Amen. But I tell you, kailangan natin magsik ng Holy Ghost. Kailangan natin siya. Kailangan natin maranasan
bawat araw ang kanyang pag-ibig at pagkilos ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Because we know that it gives us power according to Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost will come upon you. Pagod na tayo, mga kapatid. Amen. Kung umintindi ng kapwa at magmahal ng kapwa. Pero kailangan natin, mga kapatid ko, dahil sabi ng Bible, love your neighbor as you love yourself. Amen. Pagod na tayo, kakapuri at kakaawit, mga kapatid. Amen. Kakatalong. Hallelujah. At kakabalik-balik ng kaparehas lang ng mukha. Amen. Minsan dati kayo mag-best friend, pero ngayon, amen, din na kayo nagpapansinan. Pagod ka ng magsamba na katabi mo minsan ang ayaw mo katabi. Minsan katabi mo bahog kilikili, mga kapatid. Minsan katabi mo kaaway kayo kagabi. Minsan yung katabi mo, amen, yung asawa mo, ayaw mo. Amen, magpuri dahil kapag ka nandyan siya, hindi ka komportable, mga kapatid ko. Amen. Marami na tayong mga ayaw na pagod na, mga kapatid ko. Amen, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. But I tell you, yung pagpupuri mo at pag-awit mo sa ating Panginoon, amen, paraan yan upang maranasan mo at maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Psalms 50 verse 23, David sing a song to the Lord, amen, at doon tayo marirevive at mapapalakas sa pag-awit at sa pagpupuri sa ating dakilang Panginoon. Why? Because when you praise and giving of thanks to the Lord, you are inviting the presence of God. You are opening your hearts and your mind. Kaya kung ikaw ay stress, kung ikaw ay pagod na, mga kapatid, dapat lang napurihan at pasalamatan mo siya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pagod na ba tayong kakaplano na para lumago tayo, mga kapatid, spiritually? Pero kailangan natin magplano. Because failing to plan is planning to fail. Hallelujah. Pagod ka na ba sa lahat ng inyo pong mga suliranin? Pagod na ba tayo, mga kapatid ko, kapabalik-balik sa church, sa kapagbibigay ng tayo, sa kakakasuot ng balda na kahaba-haba dahil ayaw mo makita ni pastor, mga kapatid? Pagod na ba tayo sa pagpapahaba ng buhok, mga kapatid? Pagod ka na sa pag-deny ng inyong, every time na tanungin ka ng inyong pong kapwa, mga kapatid ko, ano ang religion mo? Hallelujah. Pagod na ba tayo na hindi po itanggi-tanggi natin araw-araw, mga kapatid ko? Amen. Hallelujah. At lalo na sa mga bisyo na inaalok sa iyo, mga kapatid ko, hanggang kailan tayo magtitiis na ayaw kong uminom, ayaw kong manigaro, ayaw kong pumunta ng bar. Amen. Kailan tayo, mga kapatid ko, pagod na ba tayo nakatanggi sa kanila? Amen. Or pagod na ba tayo, mga kapatid ko? Amen. Hallelujah. Nakakalagay ng makeup na mukha na tayong mannequin, mga kapatid. Amen. At parang puno na tayo ng jewelry na mukha na tayong statwa na pinaglagyan ng model ng jewelry, mga kapatid ko. Amen. Pagod na ba tayo sa pag-awit ng Christian song? No. Kaya napalitan na yung mga awit natin dati. Glory, glory, hallelujah. Ngayon, napalitan na awit, mga kapatid ko. Iba na yung inaawit natin, mga kapatid. Habang umaawit ka ng Christian song, tila parang may naririnig ka ng kanta na taga-sanlibutan, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagod na rin ba tayo, mga kapatid ko? Amen. Pakinig ng sermon or preaching ni pastor na ayaw mo, mga kapatid ko, minsan. Amen. Hallelujah. Ako rin, pagod na. Pagod na ba tayo for our Christian walk, mga kapatid? For how many years? O tayo po simula ng binaptize. Amen. Hallelujah. Ilang taon na tayo sa church. Amen. At tayo po, mga kapatid ko, nakatanggap ng Holy Ghost. I don't know kung anong taon kayo nakatanggap ng Holy Ghost, mga kapatid. I tell you, kung pagod ka na, pareha-parehas tayo lahat, mga kapatid. Hindi ka nag-iisa. Pero kung pagod na tayo, mga kapatid, huwag kang sumuko. Huwag kang tumigil, mga kapatid. Hallelujah. Dahil may good news ang ating dakilang Panginoon. If you are tired, na katulad ko, katulad nila, at katulad ng katabi mo. Ang sabi ng Bible in Matthew chapter 11 verse 28, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Kaya pala hindi ka napapagod, kakapagod, mga kapatid, kasi hindi ka lumalapit sa ating dakilang Panginoon. Instead na lumapit ka sa ating Panginoon, kung ka lumalapit ka sa libutan, akala mo sumasaya ka, pero panandalian lang, mga kapatid. Kakapanood mo ng Netflix TV, laro, mga kapatid, pero maya, pagod ka na naman, nadagdagan pa stress
mo. Ang kailangan mo ay lumapit sa ating dakilang Panginoon. Because the Bible says, He cares for you. The God of the universe. He loves you. He cares for you, mga kapatid. And the only thing that you will find rest is from God. Magkaroon tayo rin ng renewal, mga kapatid, ng rest sa ating dakilang Panginoon, according to Isaiah chapter 40, verse 31. Amen. Hallelujah. Magkaroon tayo ng revival and refreshing and restoration, mga kapatid ko. Hallelujah. Papaplas ng Isaiah 40, verse 31, mga kapatid. Sabi ng Isaiah chapter 40, verse 31, if you read that, mga kapatid ko, amen, hallelujah, magkaroon tayo ng revival, refreshing, and restoration. Kaya bang ibigay yan ng Mercury? Ha? Hindi. Pag bumili ka ng biogesic, mamaya na, ulo lang mawawala sa'yo. Sakit sa ulo. Ituloy natin natin. Isaiah chapter 40, verse 31. Amen. Dahil kapag ikaw pumunta ng SM, mga kapatid ko, stress ako, ayaw kong mapapagod tayo, mga kapatid. Diba? Bumili ka ngayon, gumastos ka ngayon, pag-uwi mo, lalo ka na stress. Wala ka nang kakainin. Pero sabi ng Isaiah 40, verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run, ang sabi ng Bible, and not be weary. And they shall walk and not faint. Kaya pala, ikaw hanggang ngayon buhay ka pa at andito ka pa rin sa church. Hindi yan galing sa sarili mong lakas, kapatid. Hindi yan dahil sa'yo. Hindi yan dahil kay pastor. Hindi yan dahil kay leader. Kaya huwag mong i-glorify si pastor o ang leader. Dahil yan sa Diyos. Kaya tuloy lang sa paglilingkod. Tuloy lang sa pagpunta sa church. Tuloy lang sa pagbibigay. Tuloy, I know you are tired. But please, no, do not give up, kapatid. Huwag kang bumalik. Dahil ang tunay na promotion at ang pagpapala ay nasa pagtutuloy. Amen. Ang tagumpay ay nasa they shall renew their strength. The Bible says, and the Bible also says, na kapatid, they that endure. Endure says, meaning to say, Badirico, marami tayong pagdadaanan kasi pag ginagamit mo yung word na endure, marami kang challenges. Hindi mo pwedeng gamitin yung word ng endure kung puro blessings, mga kapatid. That's why the Bible says, they that endure until the end, the same shall be saved. What is the greatest promotion that we are waiting, mga kapatid? Ang nag-aantay sa inyo, sa bawat isa sa inyo, and that is the rapture, church. Yan po ang pinakamagandang promotion na ibibigay sa atin ng Panginoon. That the Bible says, your flesh, amen, will change into glory, and to glory, and to glory. Magbabago ang iyo po. I don't know anong klaseng, wala pang nakakita nun, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, magbabago tayo habang ating sasalubungin ang ating Panginoon. Mauuna muna ang mga namatay, pero ikaw na buhay, susunod tayo sasalubong sa ating Wow! Habang ikaw ay paangat, meaning to say, you are elevated, church. You are elevated, mga kapatid. Iaangat ka sa alapap at doon mo makikita at ang pinakadakilang premyo at promotion natin ay makita mo si Kristo harap-harapan, mga kapatid ko. You will see Him face to face because you will change to glory and to glory, and that is the great prize sa ating pong nag-antay. But the Bible says you need to endure. If you're tired and weak, just give them all to Jesus. Familiar song. And He will make you feel right. Sabi ng awit, give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. Sinungaling naman yan, hindi naman yan totoo. Na-testing nyo na ba, mga kapatid? Try nyo na pinaka-stress moment and problems nyo. Yung sinabi ni Paul, in everything give thanks, for this is the will of God. Man, pag tinry nyo lalo na sa hospital, wow, doon mo mapapatunayan sa mga pagsubok. That's why there is elevation, or there is a blessing in suffering and trials, na kapatid. Dahil doon mo makilala lalo ang Panginoon.
Doon ka mas lalong lalago, mga kapatid. Doon ka lalong ipopromote ng Lord, mga kapatid. Doon mo matutunan mag-wait, matutong magtiwala kay Lord, at ibigay sa Kanya lahat. Amen? Lalo na yung mga anak natin, Brother Rodel, no? Brother Primo. Naku, parang gusto natin sabihin, ako na lang, Lord, wag na lang siya. Pero wala kang magawa. Kailangan mong ibigay kay Lord. Amen. Hallelujah. That's why kung tayo usaping pagod lang, mga kapatid ko, we must not quit and we must not surrender. I am tired, mga kapatid, but we won't give up. Tayo pagod na, but we will never turn back, mga kapatid. Ikaw pagod na, pero hindi tayo magre-retire. Magre-retire ka man sa pagtrabaho, mga kapatid, at sa anumang klaseng kumpanya na pinagtrabaho mo, but never quit and retire sa paglilingkod sa ating Panginoon. I'm tired! Pero dapat hindi tayo susuko at mababackslide, mga kapatid. I am tired! Pero dapat sa tuwing tayo pagod na, huwag nating sisihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Yes, tayo po minsan ay nararanasan natin manghina, mapagod, madismaya, mga kapatid. But don't leave the church of God. Huwag mong iwan ang iglesia ng ating Panginoon. Huwag mong iiwan ang ating Diyos. Huwag kang tumalikod sa Kanya, mga kapatid. Alam ko, pagod ka na. Alam ko, nangihina ka na. Alam ng Diyos, higit lahat, na ikaw, amen, hallelujah, ay nangihina na. But don't stop praying. Don't stop believing. Don't stop praising. Don't stop worshiping. Don't stop serving God. Don't stop living a holy life. And don't stop, hallelujah, loving the Lord with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength, mga kapatid. Hallelujah. I'm tired of going to church, but I won't quit. I'm tired of giving my tithes, but I won't quit. 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 That is the right mindset, mga kapatid, sa mga taong gusto mapopromote o gusto pong magtatagumpay. Kahit nahihirapan, basta importante na di bali ng hinay, basta kanunay, di bali ng nasasaktan, ngunit basta alam natin dito sa church ang pagsisimba natin makakatulong sa ating spiritual life. Tayo ay lalago, mga kapatid. Hallelujah. Tayo mapapalalahanan ng ating Panginoon. Tayo muli ay lalakas. Hallelujah. If you allow God to move and open your hearts, God will move. God will change you. God will transform you, mga kapatid. Hallelujah. Just don't give up. Why? Another good news. Hindi kasalanan mapagod. Because that is reality now. Kala kasi natin nung nakatanggap tayo ng Holy Ghost, badirin ko, para na tayo super saiyan. Kaya pa hinahina dyan. Praise the Lord. Hallelujah lang yan. Parang kay Pacquiao, pagka natuloy na bugbog, akalaksan, tanggal, aray. Pero sa ating paglingkod sa ating Panginoon, amen, binugbog tayo ng problema, mga kapatid ko. Hallelujah. Maraming mga pagsubok na dumanas, binigay sa atin. Pero ang pangako ng Panginoon, the promise of the Lord is sure and God will never change it, mga kapatid. Because God will perform of what He says and what He promised to you and to us, mga kapatid. Basta huwag ka lang humindo. Pastor, nagkakasakit ako, meron akong naranasan ngayon. Huwag ka lang sumuko sa paglingkod sa ating Panginoon. Bakit? Darating din ang araw. Kung ikaw man napapayagan ng Diyos, well, salamat pa rin, Panginoon. Kahit na may ako'y karamdaman na ganito, hindi man matanggap ng aking kalooban, but I still submit to your authority and to your will, because I know your promise that you will come soon. Dahil kung ganito man ang kalooban mo, basta alam ko, nasa iyo ako. Yun ang importante, mga kapatid. Amen. Ibaling pagod na tayo, basta huwag ka nang magreklamo sa Panginoon. Amen. Huwag mong alisan talikuran ng Diyos, mga kapatid. Darating ang araw, sabi ng Bible, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Yung renew yan, if you study carefully that words renew, mga kapatid ko, hindi lang basta i-restore ang lakas mo. Hindi lang basta-basta, mga kapatid, but you are totally transformed, mga kapatid. Amen. That's why, kung tayo po, mga kapatid ko, ay humito sa paglilingkod, tayo, sino ba ang lugi? Amen? Pagdating mo sa langit,
Pare Gerald, ali kayo dito tatlo kasi nag-usap-usap kayo dito kayo tatlo. Maganda kayong example. Si Gerald yung Panginoon. Dito ka, Pare Gerald, sa taas. Ali ka, Pare Gerald. May earphones na kasi sa langit. Dito ka. Halimbawa si Brother Gerald, ngayon, hali kayong tatlo, dalawa. Pila tayo dito. Pila to ng ayuda. 500, maganda bigay. Ngayon, sabi ng description ng Bible, ito nga ang Panginoon. Sabi ng Bible, darating ang araw mga kapatid ko. Ang sabi ng Bible hindi ko to sabi, baka sabihin nyo, gawa ko lang to. Huhusgahan tayo ayon sa ating mga gawa. Whatever. O anong pang klaseng rason yan? Hindi mo na masasabi yan sa ating Panginoon. Now, ngayon, kasi tayo lahat, tayo mga kapatid, syempre, nakita mo na dyan mga kapatid ko yung bawat tao, no? At ito pa, hindi naman masakla. Siguro sa mga namuhay na natili pa rin sa makasalanan, mga kapatid, masakla. Pero sa atin, excited tayo. Amen? Alam mo yung ikaw na nag-champion na alam mo may matatanggap ng trophy. Abay, gusto mo maunang pumila. Di ba? Pero pag ikaw nagkasala, ikaw muna. Di ba pag mag-visitation sa school? Kapag ikaw ay nag-aral, excited ka kasi ayaw mo mawala yung mga alala mo eh. Ako na teacher, ako na mauna. Kasi ayaw mo mawala, mabura sa'yo. Pero kapag alam mo wala ka sagot, ikaw na mauna. Ngayon, alam mo, ikaw na susunod. Andyan yung aklat ng buhay. Patay na ngayon. Pila na ngayon. Lakad na dahan-dahan. Next! Next! Nakadig kayo, parang ayaw nyo na rin. Alanganin yung dalawa. Parang ayaw nyo mapalangit. Gusto nyo ba mapalangit? Ngayon, ito na. Chinik na ngayon na. Chinik na ng Panginoon. Kapatid Gerald, chinik mo yung yung Bible. Chinik ngayon. Chinik yung Book of Life. Nandyan ba yung pangalan mo? Nandun. Nabautismuan. Praise the Lord, nabautismuan. Pangalan, J. Mart Hangsitang. Wow. Nakalagay doon yung ministry drummer. Ito mga kapatid, lahat ka-details kung ano ang ginawa mo mga kapatid. Sabi ng Bible, wala kang may sasabi. Wala kang mano kasi doon lahat nakasulat mga kapatid ko. Lahat. Ibig sabihin, ikaw din, di ka ba pinuntahan, di ka ba pumunta, alam mo na kung ano ang nangyayari mga kapatid. Meaning to say, wala pang, nandun ka na sa pinakadulong pila, alam mo na kung ano ang mangyayari sa iyo. Kaya nga sabi ng Bible, sigaruduhin mo ang iyong kaligtasan. Amen. Oh yeah. Diba ba, Primo? Huwag mong paglaruan ang iyong kaligtasan. Dahil hindi yan biro mga kapatid. Tandaan ninyo, hindi po nagbibiro ang Panginoon nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya nagjo-joke doon, sinaksak siya. Joke lang, umiwas siya mga kapatid ko. Hindi nag-TikTok ang Panginoon sa krus. Nasanay tayo sa social media mga kapatid na dinadaan lang lahat sa tawa. Pero yung front lang, smiling, pero but at the back of that picture is sad. That is a sad reality of this world. Bibigyan ka ng entertainment na pasayahin ka. Pero pagdating sa huling araw, sabi ng Bible, huhusgahan tayo ayon sa ating mga gawa. Ngayon, nakasulat na yun. Halika ba rin, JM? Ikaw na una. Kompleto, drummer. May Bibles. May prayer life. Uy, meron ding meron din siyang mga nagawa lahat, nakalista. Wow, ito yung prayer niya, listahan pa maganda. Good! Check! Sabi ng Panginoon sa kanya. Anong sabi ng Panginoon? Welcome, thou good and faithful servant. Wow! Anong next? Pinakalas. Come! Ang sabi ng completo description, welcome thou good and faithful servant. Anong sabi ng last? Come! Inherit my kingdom. Wow! Notes, Father Jacob na sunod. Nalagay. Jacob, parang nagba-reaction nila. Daniel, nakasulat yan ngayon. Nakalagay musicians. Gitari, magaling tumutog. Magaling. Tapos, sumusunod sa nanay. Sumusunod.
Kaya lang, uy, madalas naglalaro. Ay. Pero, nabawi. My next page, nabawi. Ngayon, naging disciple maker. From gamer to disciple maker. Wow. Ngayon, siya yung naging matapat. Ano sabi ng Panginoon? Check, good. Welcome, thou good and faithful servant. Come, inherit my kingdom. Wow! Wow. Di ba tapos? Ako pa ang last. Ako ngayon, pastor. Patay ka ngayon, paglapit mo mga kapatid ko. Kaya sa langit, itong tandaan natin, huwag mo ipagmalaki ang posisyon mo dun. Pagdating mo sa dito sa sanlibutan, pagka ikaw ay government, sinyasan ulit, may mga sinyas yan madaling ko. Alam na yan. Sino ako? May tao ako ni Lusot na yan. Ang reality sa langit, walang gano'n mga kapatid. Kaya nga ang posisyon mo sa sanlibutan, temporary lang yan. Yung mga pera, yung trabaho mo mga kapatid ko, temporary lang yan. Darating din araw, mawawala yan mga kapatid. Well, pasalamatan mo kay Lord kung meron kang promotion, meron kang business. Basta importante, nagpapatuloy kayo naglilingkod sa ating Panginoon. Pero kapag ginawa mong Diyos ang posisyon mo, handa mong awayin yung asawa mo, iwanan ang pamilya mo para manatili ka sa posisyon masama, iba na yun mga kapatid. Kaya pagdating sa langit, walang kinikilalang presidente o pastor doon. Walang kinikilala kay sino ka pa. Paglapit mo ngayon, halimbawa ako, alam ko na alanganin. Alam mo yung mga tao pag alanganin, pag walang dindi, dala lisensya? Di ba, Maria, pagka naka one way ka? Wala na, yung pawis mo niyan, tulog na lamig, mga kapatid. Ang lamig ng pawis mo niyan, sigurado. Umpisa pa lang, alanganin ka na lumapit, mga kapatid. Sabi ko, Lord, baka pwede under the table naman dyan. Maganda bigayan. Kaso reality, wala ka dito sa aklat eh. Pag-check mo, halimbawa, may aklat si ba? Baka nasa next page pa, Lord. Nasa next page. Ano ba pangalan mo? Kagampang, letter C. Naubos na lahat ng letter C. Wala ka pa rin eh. Baka doon sa pangalan. Hinanap mo na rin lahat na pati. Naubos na lahat. I don't know what kind of book of life, pero sabi ng Bible, book of life. Hindi ko alam kung anong klase, pero kung pag-unawa natin sa libro, kung ano ngayon hawak natin. But I don't know kung anong klase itsura ng book of life sa langit, mga kapatid. But it is clearly, may understanding, meron pong book of life. Ang importante, sabi ng Bible, nakasulat yung pangalan mo doon. Ngayon, wala, hindi nakasulat ang pangalan mo. Sinulat ka na sana, kaso pinagpalit mo sa sanlibutan. Ngayon, sabi ng Bible, saan mapupunta? Napakalinaw, mga kapatid. Dalawa lang ang pupuntahan natin. Langit o impyerno. Well, ang sabi ng Bible, kahit anong gawin mong iyak, kahit anong pang gawin mong hagulhul, wala nang second chance. Dito ngayon, napakarami mo pang second chance. Kaya nga minsan inaabuso natin yung chance ng Lord eh. Pero wag mo naman nating habusuhin lagi, mga kapatid. Maging seryoso tayo sa Panginoon. Bakit? Ang reality, walang purgatorio. Puryo lang meron, pero walang purga. Amen? Nagbahay lang sa Mindanao, puryo kasi pangalan, nag-aalaga ng mga. Pero ang reality, mga kapatid ko, kahit anong gawin mo, Lord, pwede ba, meron akong doon, sasakyan, meron ako doon, meron ako doon, Gcash, Panginoon. Kahit paano gawin mong presenta yan, mga kapatid ko, lahat, bigyan mo na lahat. I'm sorry. Sabi ng Panginoon, kahit anong gawin kong hanap pangalan mo dito, wala ka sa aklat ng buhay. Now, ang pinakamasakit, mga kapatid, na ma-deny, hindi sa embassy, sa langit. That is the most painful thing na ma-deny ka sa langit. Dahil kahit anong gawin mo, wala ng second chance. Kaya Valencia. Kaya ngayon pa lang, ang sabi ng Bible, another transition, work out your
your salvation with trembling. Ibig sabihin, talagang sikapin ninyong pahalagahan natin, mga kapatid. Now ngayon, ito, seryoso tayo, mga kapatid. Kung alam natin na mahalaga ang paglilingkod sa Panginoon, Pastor, mahal ang registration, hindi ako pupunta. Ano naman makukuha ko niyang pastor? Mahal, dito lang naman ako sa online, 150 ang registration, pastor. Ano ba yung pastor? Ganito ang uniform, ganito ang registration, ganito ang gawain. Pero pagka-outing maaga, ang outing 1,000 per head, pero nauna na nagbayad na. Pero pag-ayayain mo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, tara pagdating gawain. Mayroon kaming pastor, mayroon kaming work job, may trabaho kami. Mahal kasi, pastor, wala akong pera. Pero mamaya makikita mo magmayad na sa Starbucks. Wala kang mabibili sa Starbucks, mga kapatid, ng 850 pesos. Baka yung chip lang na isa. Pero yung usaping langit, pastor, gusto kong mapalangit, gusto kong pumunta, pastor. Pero pag binigyan mo na ng assignment, okay, basahin mo itong Bible, Scriptures Digest, ito assignment natin, meron tayong ganito, ganyan. Ewan ko na yan, pastor, ganun pa rin naman, di naman ako magbabago. That's why laziness, mga kapatid, hindi po i-allow, wala po may allow yan sa kaharian ng ating Panginoon. If you will not work hard, your salvation, I tell you, that's why sa mga parents tayo po, kahit tayo mismo sa sarili natin, huwag lang natin basta-basta iasa na sapat lang ang ng Sunday na makarinig ako ng salita ng Lord. Dapat atin pong ugaliin at dapat atin pong bigyan ng halaga, amen, ang pagbabasa ng Bible at pagsig ng mukha ng ating dakilang Panginoon. Dahil doon po natin masusumpungan ang kalakasan na hindi kaya ibigay ng sanlibutan, ang kaligtasan at kaligayahan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Lapit ako matapos, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Kaya sabi nga, it doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop. Reality is, mga pagsubok, problema, nagpapabagal sa ating paglilingkod. Kung pagod ka na, pwede kang mag-rest. But, huwag kang sumuko. Then, move on, kapatid. Sabi ng Daniel in Babylon, he was old and tired of serving 4 kings. Si Daniel, 4 kings. For how many years? He was already past 80 years old, mga kapatid. Pero sabi ng Bible, Daniel did not quit. 4 na hari na kanyang pinaglingkuran, ganun pa rin ang lifestyle niya. Praying to God continually every day, mga kapatid. The man, another example, the man in John, amen, chapter 5, at the pool of Bethesda, he was tired of waiting, according to the Bible, 38 years. 38 years. Hindi siya gumaling sa kanyang karamdaman, mga kapatid. Hallelujah. But this man at the pool of Bethesda, he did not quit until one day he was healed. 38 years. Another example, the impotent man in Acts chapter 3 verse 1, he was tired of asking for alms, mga kapatid, but did not quit. Over 40 years old, but again was healed. And when Peter and John prayed for him, he was healed, mga kapatid. Another example, Apostle Paul, he was tired of traveling, nag-evangelize ng Word of God. Napapagod na siya, mga kapatid ko, kaka-travel, and marami siyang pagsubok, and he has a lot of suffering. But again, Paul, he did not quit and won an empire. Another example, Father Abraham, he was tired of waiting for his Isaac to be born, but he hung on and received the answer. After 25 years of waiting, nagkaroon din siya ng anak o Isaac, mga kapatid. The woman with 12 years bleeding was tired of giving all her money, lahat na ng magagaling na doktor, lahat ng pinakamatindihag, mga kapatid, but she did not quit until one day she was healed when she touched the hem of the garment of Christ. You see, there are times that no matter how influential you are, no matter how powerful you are, mga kapatid, there are some answer or solution na hindi mo mahahanap sa tao. Only God, amen, He has the solution, and only God is the
the answer, mga kapatid. And again, tayong lahat na nandirito, mga kapatid, tayo lahat. Another example, we are tired. This church, maraming tao na ilang beses na tayo sinubok at tinry ng kaaway, but we don't quit. Tayong lahat po ay sinubok, amen, klase-klaseng unos ng problema ng buhay, mga kapatid. But then again, we continue, we pray, we fast, and again, hallelujah, habang tayo po'y nagpapatuloy, ituloy pa rin natin ang pag-encourage, pag-pray, because we know that soon, when the Lord comes, when the trumpet sounds, Jesus will take us to heaven, and we will receive Him. And the Bible says, you will receive a crown of life. Wow. I don't know anong klaseng crown, pero yun yung tunay na champion, mga kapatid. Tandaan natin, church, the reward, remember this, the reward always comes at the end. Not at the beginning. They that endure until the end, the same shall receive. Sabi nga ng awit, at the end of the rainbow, you will find a pot of gold. At the end of 9 months, a baby is born. At the end of planting and waiting comes the harvest. At the end of the journey is eternal rest. Anong sabi ng angel kay Daniel? But go thou thy way till the end. For thou shalt rest and stand in thy lot at the end of thy days. God's promise is sure. I tell you, na kahit man anong klaseng pagsubok, church, we will sikapin natin na manatili tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ilang beses na tayo, mga kapatid ko, tinry at tinesting ng kaaway at ng mga pagsubok sa buhay. Pero huwag kang sumuko. Ngayon ka pa ba aatras na, kapatid? It's too late, church. Amen. Na tayo po ay aatras. Hallelujah. At tayo po ay babalik sa ating pong lumang pagkatao. The Bible says we are already a new man. Hallelujah. Kaya sikapin natin magpatuloy, mga kapatid. Amen. Gawin mong stairway to your success ang mga failures. Amen. Ang mga pagkakamali sa buhay para itama at tayo po umakyat patuloy sa ating dakilang Panginoon at patuloy na maglingkod kay Lord. Patuloy na encourage ang sarili. Amen. Kung minsan tinatamad na tayo, tulungan mo ang sarili mo na bumangon, mga kapatid. Amen. Minsan man nawala na ating pagtingin natin ang importansya sa Bible at pagdalo ng gawa, bigyan at ibalik natin ang ating mga sarili at ating mga mukha sa prayer and fasting at pagsaliksik sa presensya ng ating dakilang Panginoon dahil hindi natin kailanman madadaya ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Kaya man natin magsinungaling sa tao na okay ka lang, na okay ka pa, kaya mo pa, but I tell you, God knows and God sees your heart and He knows what's in your mind, mga kapatid. Ang kailangan mo lang ay lumapit sa Kanya because only God can give you strength and satisfaction. So bakit natin hindi nalalapitan siya kung alam natin na siya ang kasalukuyan? Dahil alam natin tayo ay nagkamali sa Kanya. Kapag ang maliit na kasalanan patuloy na hindi mo kinonfess kay Lord, hanggang sa lalaki ng lalaki, mabubulot ka na katagalan. Hanggang sa ang nakikita mo na ang mundo. Why? Ang continuous sin, mga kapatid, ay dadalhin ka sa sanlibutan. But when you pray and ask repentance to God, dadalhin ka. Yung prayer mo, dadalhin ka kay Lord. Kaya tuloy lang, mga kapatid. Alam ko, pagod ka na sa pagpipray. Be not weary in well-doing. In due season, you shall reap if you will faint. Let us stand, my kapatid. The Bible says, but they that wait upon me, or they that wait upon the Lord, shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. Ay
Ako'y manalangin mga kapatid. Panginoon, alam mo po ang pagkatao at buhay ko, Ama. Wala akong may tatago sa iyo, Panginoon God. Tao man, Panginoon, Lord Jesus, ay amin pong kayang, Panginoon, sabihin na okay lang kami. But you know everything to me, God. Help me, Lord Jesus. Teach me to pray and teach me, God, to humble ourselves, God, to seek your face and turn from our wicked ways, God. Help us, Panginoon, to seek you. Not just in, Panginoon, in our needs, but to seek you, Lord God, with your own, God, of who you is, or of who you are, Panginoon, God. I pray, Jesus, Amen, na palagasin niyo po ang mga nanghihina ngayong umaga. Patibayin niyo po patuloy ang kanilang pananampalataya, Panginoon God. At kahit man anumang pangangailangan na malaki o matindi, Panginoon, wala pong imposible sa iyo po, Panginoon God. Kaya mong magpagaling, kaya mong magpalakas, Panginoon Lord God. Dalangin namin, O Lord Jesus, that you will restore, O God, the joy of our salvation today, O God. Anumang mga inalis at tinakaw ng kasalanan, inalis ang aming excitement, inalis ang aming gana at kami ng lamig, God. But today, just like David, O Lord God, cast me not away from your presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation. That is the most important thing in our lives, Panginoon God. Ibalik niyo po, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo, Panginoon God. Huwag mong hayaan na ang aming pagkapagod ay lamunin ng aming, Panginoon God, ang aming pong comfort zone, ang aming pong kapakatamaran, God, ang aming pong mga dahilan at excuses, God. Because at the end of the day, Panginoon, wala po kami may dahilan sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo kami, O God, na magsumikap, Amen, mag-aral na iyong salita. Sikapin at hanapin ka araw-araw, Panginoon God. Because we know that the key of our victory is you, Lord God. Seek you first the kingdom of God and His righteousness.